Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. May tuturing ito bilang isa sa mga pinakabantog at pinakabinibisitang lugar sa bansang Amerika. Subalit hindi na lamang pala ang itsura nito na talaga namang nakakamangha ang dapat kabiliban sa higanteng iskultura na ito, dahil sa likod pala ng mga rebultong ito ay ang napakaraming mga lihim na tsaka ko ngayon mo lamang malalaman. Halina't isa-isa natin itong alamin. Hindi mabilang ang mga estatwa sa Estados Unidos ang itinayo sa ngalan ng kanilang mga pangulo na may natatanging ambag sa kanilang kasaysayan. Subalit marami ang nagtatanong kung bakit sina Thomas Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln at Theodore Roosevelt ang mga napiling pangulo sa Amerika na iuukit sa naturang bundok. Sa dami ng kanilang mga naging pangulo, bakit silang apat ang piniling iukit sa ngayon ay pamuso ng Mount Rushmore? Ang pinakamadali at pinakatotoong sagot para sa katanungan na ito ay kapag pinagsama-sama ang mga nagawa ng apat na pangulong ito para maging kung anuman ang Amerika ngayon. Si George Washington ang nanguna sa mga Continental Army laban sa mga mananakop mula sa Britanya noong magkaroon ng Revolution War. Noong kanyang kapanahunan, siya ang naging simbolo ng muling pagkabuhay ng Amerika. Malaki din ang naging ambag ni Thomas Jefferson sa pagkamit ng kalayaan ng Amerika. Noong panahon ng kanyang panunungkulan, nakipagkasundo siya sa leader ng France upang bilhin ang Louisiana, kaya naman dahil dito ay dumoble ang naging sakop ng Amerika. Si Abraham Lincoln naman ang nagsilbing pangulo noong pumutok ang Civil War sa bansang Estados Unidos. Dahil sa kanyang pamumuno, tagumpay niya na napaghiwalay ang North mula sa South at naging independyenteng bansa muli ang Amerika. Naging malaki din ang tulong ni Theodore Roosevelt sa pagkakaroon ng kapayapaan sa Amerika at makilalang bansang ito bilang matulungin. Na sa katunayan ay nakatanggap si Roosevelt ng Nobel Peace Prize dahil sa pagtulong nito na mapahupa ang gulo sa pagitan ng ibang mga bansa. Naging aktibo din siya at ang kanyang administrasyon sa pangangalaga at pagpapayabong ng kalikasan ng Amerika na hanggang sa kasalukuyan ay napakikinabangan pa rin naman ng marami. Ito ang mga dahilan kaya silang napiling iukit sa naturang bundok. Alam nyo ba na may lihim palang silid sa loob ng Mount Rushmore? Sa laki ng Mount Rushmore, tiyak na marami ang nagtatanong kung ano ba ang nasa loob nito o kung meron bang nasa loob nito. Sa mga nakalipas na taon, may mga lumalabas na balita na lihim umanong nakatago sa loob ng bundok ang tone-toneladang ginto ng mga Native Americans na mula pa noong unang panahon. Pero ang katotohanan, hindi ginto ang itinatago sa loob nito kundi isang lihim na silid. Si Gutzon Borglum ang nanguna sa paggawa ng higanting skulptura. Nangamba siya na baka sa paglipas ng panahon, ang kanyang skulptura ay mawalan na ng halaga dahil dito'y nakaisip siyang gumawa ng isang room o silid sa likod mismo ng lokasyon ng figura ni Abraham Lincoln. Ang room na ito ay tinawag na Hall of Records, subalit namatay si Borglum noong taong 1941 at ang Hall of Records ay hindi pa tapos. Magkagayunpaman, sa pakiusap na din ng pamilya ni Borglum, ipinagpatuloy ang paggawa sa naturang silid at taong 1998 nang maglagay sila ng mga porselanang tableta sa loob nito kung saan nakasad sa mga ito kung bakit at paano ginawang naturang higanteng iskultura. Sa ngayon ay nasa loob na din ng silid na ito ang ilan sa mga mahalagang dokumento sa kasaysayan ng Amerika. Isinara nila ang silid gamit ang titanium vault at hanggang sa ngayon ay hindi pa ito maaaring pasukin ng mga turista. Bakit nga ba sa South Dakota na piling iukit at gawin ang Mount Rushmore? Gayong hindi naman ito kalakihan at hindi naman ito pinupuntahan ng mga tao gaya ng ibang mga estado sa Amerika. Ito ay dahil pala noong taong 1923, isang historya na nagnais na mas paramihin pa ang mga taong bumibisita sa South Dakota at ang paggawa ng Mount Rushmore ang kanilang pinaka naging paraan para maisakatuparan niya ito.
Hindi naman siya nabigo dahil halos nasa 3 milyong tao kada taon ang bumibisita sa South Dakota para makita ang Mount Rushmore. Halos triple ito ng kasalukuyang populasyon ngayon ng South Dakota. Nagsimulang ukitin ang skulpturang ito mula taong 1927 hanggang 1941 pero bago ito ay marami silang isinaalang-alang lalo na sa klase ng bato na kanilang uukitan ng 4 na higanteng mukha. Nasa 400 mga trabahador ang halos buwis buhay na nagtrabaho para ito'y mabuo at nang matapos na itong ukitin. Nasa halos kalahating milyong tonelada ng bato ang kanilang natanggal sa nasabing bundok. Sa kabila ng panganib sa pag-akyat at pag-ukit sa Mount Rushmore, himala naman na wala kahit isa sa mga trabahador na ito ang nagsakripisyo ng buhay. Alam nyo ba na isa sa mga pangunahing bagay na ginamit sa pag-ukit sa naturang bundok ay dinamita? Sa katunayan, nasa 70% ng pagkakagawa ng Mount Rushmore ay dahil sa mga dinamitang pinasabog dito. Sa laki ba naman ito ay talagang mangangailangan ka ng dinamita para ukitin ito lalo pat noong mga panahon na iyon ay hindi pa ganoon ka-advance ang kanilang mga kagamitan para makaukit sa bundok ng higanteng eskultura. Alam nyo ba na hindi mga eskultor ang gumawa o umukit sa Mount Rushmore, kundi pinagtulong-tulungan itong ukitin ng mga minero para matapos. Kadalasan sa mga minerong ito ay naguhukay sa naturang bundok para hanapin ang mga umunoy gintong nakatago dito. Hanggang sa kinalaunan, dahil sa wala naman silang nakikitang ginto, kinuha na lamang sila para ukitin ang Mount Rushmore. Pero syempre, nakaalalay pa rin sa kanila ang sikat na eskultor na si Gutzon Borglum. Kumbaga ay siya ang nagtuturo kung alin ang pasasabugin at alin ang iimpisan. Alam niyo ba na taong 1937, nagpasa ng bill sa Kongreso ng Amerika na kung saan maglalagay pa sila ng ikalimang mukha sa Mount Rushmore. Ang ikalimang mukha na ito ay si Susan B. Anthony, ang leader ng Women's Rights Movement na naging malaki ang tulong sa mga kababaihan noong mga 1900. Siya din ang nagpasimula ng pagkakaroon ng karapatan ng mga kababaihan na bumoto sa mga eleksyon. Subalit hindi ito natuloy dahil na din hindi naman ito orihinal na kasama sa unang plano para sa higanteng eskultura. Nasa 1 taon na din ginagawa noon ang Mount Rushmore kaya mahihirapan na ang mga manggagawa kung magsisingit pa sila ng isa pang mukha, baka umano masira ang kanilang likhang sining. Magkano nga bang inubos na pera sa pagpapagawa ng higanteng eskulturang ito? Sa ganito kalaking proyekto, sa dami ng mga manggagawang kanilang kinuha at sa bilang ng mga dinamitang kanilang pinasabog, tiyak na hindi biro ang naubos para lamang ito ay matapos. Pero magugulat ka na noong panahon na iyon, sa halos 1.5 dekadang pagkakagawa ng Mount Rushmore ay umubos lamang ng $1 milyong ang naturang proyekto. Maliit man itong halaga sa ngayon para sa malaking proyekto noon. Noong panahon na iyon ay tiyak na ang halaga ng pera na iyon ay napakalaki pa. Ito ay sa kabila ng noong panahon na iyon, ang Amerika ay nakakaranas ng Great Depression at naghihirap. Kung i-convert ang pera ngayon sa pera natin ngayon, maaaring nasa $14 milyong ang halaga ng pagkakagawa ng Mount Rushmore sa panahon ngayon. Alam nyo ba na hindi na lamang pala dapat ulo ng mga pangulo ang iuukit sa Mount Rushmore kundi ang kanilang buong torso? Subalit dahil sa kakulangan ng budget, taong 1941 nang ideklara na itong tapos na kahit pa hindi pa natatapos ang mga torsos o katawan ng mga pangulo. Saan nga ba kinuhang pangalan ng Mount Rushmore? Malamang hindi mo din ito alam hanggang sa ngayon. Ang pangalan nito ay mula sa isang abogado mula sa New York na si Charles E. Rushmore. Pero ito ay hindi dahil sa isa siya sa mga nagpondo sa proyekto o isa siya sa mga umukit nito o kung ano paman. Kundi noong panahon na iyon, noong ginagawa pa lamang ito, ang naturang abogado ay bumisita sa South Dakota upang makita ito. At noong tinanong niya sa tour guide kung ano ang pangalan ng kanilang higanteng eskultura, sinabi ng tour guide na wala pa itong pangalan. Pero bilang katuwaan lang, ginamit ng tour guide ang pangalan ng abogado at tinawag niya itong Mount Rushmore. Inalaunan, nag-donate si Rushmore ng nasa $5,000 bilang tulong sa pagpapagawa ng higanteng proyekto at bilang pasasalamat na rin siguro na sa kanya ipinangalan ng Mount Rushmore. Mula na nga noon, Mount Rushmore na ang naging pangalan nito na naging halos kapantay na ang mga pangalan ng mga makasaysayang pangulo na iniukit sa naturang bato.